1922, ang Table Tennis Association ay reconstituted or muling inayos at binuo. Ibig sabihin, inayos nila ang sistema, pamamalakad at mga rules ng laro. Dahil mas dumadami na ang naglalaro ng table tennis noon sa England. Habang lumalaki ang popularity sports, kailangan na ito ng mas maayos at official na pamamahala. Kaya noong 1927, pinalitan ang pangalan nito at naging English Table Tennis Association. Bakit pinalitan ang pangalan? So, para mas maging malinaw na ito ang official governing body ng table tennis sa England at para magkaroon ng standardized rules sa buong bansa and para makapag-organize ng mga tournaments at competition and mas makilala ang sport hindi lang sa England kundi pati sa ibang bansa. Dahil sa organization ito, mas naging structured at professional ang table tennis. Kaya nakakatulong ito sa pag-develop ng sports hanggang sa maging international competition na rin. 1926, panahong ito nagsisimula ng sumikat ang table tennis sa iba't ibang bansa. Dahil dito, kinailangan ng isang international organization na namamahala at magtatakda ng isang rules para sa lahat. Kaya noong 1926, binuo ang ITTF upang mag-set ng official rules ng laro sa buong mundo. Mag-organize ng mga international competition tulad ng World Championships. Mag-register ng member countries at mag-manage ng world rankings ng mga players. Kalaunan ang ITTF ang naging official na international body ng table tennis. Ibig sabihin sila ang may pinakamataas na authority pagdating sa sports data sa mundo. Dahil sa pagkakatatag dito, mas naging mas organized, fair at globally recognized ang table tennis bilang isang international sports. 1926 to 1931. Noong 1926-1931, si Maria Medyatsky mula sa Hungary ang naging pinaka-dominant na player sa women's singles sa table tennis championships. Sa loob ng 6 na taon, sunod-sunod niyang napanalunan ang women's single titles. Ibig sabihin, halos walang ibang makatalo sa kanya noong panahong yon, dahil dito kinilala siya bilang isang sa pinakaunang legends ng woman sa table tennis. Bukod sa singles, naging mas matagumpay din siya sa doubles event. Ipinakita nito na hindi lang siyang magaling mag-isa, kundi mahusay din siyang makipag-teamwork sa kapwa niyang table tennis players. Bakit mahalaga ang kanyang achievements? Isa siya sa unang nagpakita na kayang makipagsabay ng mga kababayan sa international sports. Nakatulong siya sa pag-angat ng women's table tennis sa buong mundo. Naging inspirasyon siya sa susunod na generation ng mga babaeng athlete. Sa panahon na ito, nagsisimula pa lumaki ang table tennis bilang international sports kaya ang kanyang domination mula ng 1926 hanggang 1931 ay mahalaking bahagi ng early history ng laruan ng table tennis. 1935, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamamahala ng table tennis sa United States. Tatlo magkakaiwalay na organization ang US Amateur Table Tennis Association, National Table Tennis Association at American Ping Pong Association ang nagdesisyong magsanib upang makabuo ng isang national governing body. Bago ang pagsasanib na ito, magkakaiba ang kanilang mga patakaran, tournament at sistema sa pamamahala, kaya nagkaroon ng kalituhan at hindi pagkakasya sa sports.
Sa kanilang pag-merge, nabuo ang US Table Association na naging opisyal na namamahala sa table tennis sa buong bansa. Ang goal nito ay pag-isahin ang mga sistema, mag-organize ng mga national tournaments at represent ang United States sa mga international competition. Dahil dito, naging mas maayos, mas professional at mas organized ang pag-unlad ng table tennis sa Amerika. Noong 1936 sa World Table Tennis Championships na ginanap sa Prague, Czechoslovakia, nagkaroon ng malaking pagbabago sa laro. Dahil sa setup ng equipment, ang tables ay nirefate na naging dahilan para ang player surface ay mas slow kaysa dati. Ibig sabihin, kapag tumama ang bola sa table, bumabagal ito, kaya mas mahirap para sa players na makagawa ng mabilis at aggressive na shots. Pangalawa, ang net ay ginawang mas mataas ng 6 and 3/4 inches. Ang taas na mas mataas kaysa karaniwan. Dahil dito, mas challenging ang pag-attack ng bola sa kalaban at mas kailangan ng precision sa bawat palo. Dahil sa combination ng slow, table at mataas na net, ang attacking play ay naging mas mahirap. Kinakailangan ng mga players na baguhin ang kanilang strategy at mas focus sa defense at placement kaysa power shots. Na-implementasyon nito ang resulta ng batches dahil yung mga players na sanay sa mabilis at aggressive style ay nahirapan. Ang setup na ito noong 1936 ay isa sa mga dahilan kung bakit ang World Championships sa Prague ay mas naging unique sa history ng table tennis. Dahil nakaapekto ito hindi lang sa laro kundi pati sa paraan ng pag-iisip at strategies ng mga top players sa buong mundo. 1938 nagkaroon ng pagbabago sa International Table Tennis Federation tungkol sa equipment ng table tennis. Bago ito, ang net sa mga tournaments ay 6 and 3/4 inches ay taas sa sobrang taas at nagpapahirap sa mga attacking play. So noong 1938, ibinaba ng ITF ang net mula sa 6 and 3/4 inches patungong 6 inches. So bakit ito mahalaga? Mas naging balance ang laro, hindi sobrang hadlang ang net sa attacking shot. Mas pinadali ang offensive strategies at mas naging exciting ang matches. Nakapag-standardize ito para sa international competition, kaya pare-pareho na ang net height sa lahat ng major tournaments. Ang pagbabago na ito ay binahagi ng patuloy na effort ng ITTF sa pagandahin at standardize ang sport para mas fair at competitive para sa lahat ng players sa buong mundo. 1950 to 1955, si Angelica Rorania Adelstein mula sa Romania ang nag-dominate sa women's singles sa table tennis championships. Nanalo siya ng 6 na sunod-sunod na title sa women's singles na isang napakagandang record sa history ng table tennis. Ipinakita niya ang consistency, skills at dominance sa larong pambabae sa international level. Pagkatapos ng kanyang winning streak, isang malaking pagbabago ang nangyari sa women's table tennis. Mula noon, alos lahat ng world champions sa women's singles ay mula sa Asia, lalo na sa China, Japan at Korea. Ibig sabihin, simula sa mid-1950s, ang Asian countries ay naging powerhouse sa women's table tennis sa international level. Ang achievement ni Angelica Rorania Adelstein ay mahalaga dahil siya ang huling European woman na nanalo ng multiple consecutive titles bago tuluyang naging dominado ang Asian players ang category. 1952, si Hiroji Sato mula sa Japan ang naging mas sikat at kinatatakutan sa table tennis. Gumamit siya ng wooden paddle na may makapal na foam sponge rubber, isang bago at revolutionary na kagamitan sa table tennis noon. Ang
foam sponge rubber ay nagbibigay ng mas mabilis na bola at mas malakas na spin kumpara sa traditional na pimple rubber paddles. Dahil dito, nagkaroon siya ng competitive advantage laban sa mga players na gumagamit pa rin ng lumang style. Ano ang nangyari sa 1952 World Championship? Nanalo si Hiroji Sato sa men's singles, tinalo si Joseph Kozakon mula sa Hungary Finals. Ang kanyang panalo ay nagmark ng simula ng Asian male domination sa international table tennis. Mula sa 1952, halos lahat ng top male players sa World Championship ay mula sa Asia, lalo na sa Japan at China, hanggang sa umangat ang Sweden noong late 1980s at early 1990s. 1953, ang China ay sumali sa World Table Tennis Championship. Sa unang pagkakataon, simula noon, nagsimula ang China na maging major player sa international table tennis. Bago sa kompetisyon, mabilis nila ipinakita ang kanilang galing at strategy sa laro. Ang pagsaling ng China sa World Championships ay naging simula ng kanilang dominance sa table tennis. Hanggang ngayon, kilala ang China sa pinakamabilis na players at maggawa ng technique at mataas ng level ng kanilang training. Kaya sila ang isa sa pinakamalakas ng bansa sa sports. 7. Ang World Table Tennis ay naging biennial. Ibig sabihin, ginanap na lang tuwing 2 taon. Bago ito, taon-taon ginaganap ang championship, pero nagkaroon ng malaking problem sa pag-host ng event. Dahil sa laki ng tournament, dumadami na ang mga players at countries na sumasali kaya mahirap i-manage. At nagkakaroon ng kakulangan sa venues, hirap na makahanap ng sapat na spots na para sa lugar. Para sa 1957, ang World Table Tennis ay naging biennial. Ibig sabihin, ginaganap na lang tuwing 2 taon. Bago ito, taon-taon ginaganap ang championships, pero nagkaroon ng malaking problem sa pag-host ng event. Dahil sa laki ng tournament, dumadami na ang mga players at countries na sumasali kaya mahirap siyang i-manage. Ay nagkakaroon din siya ng kakulangan sa venues, hirap makahanap ng sapat at bagay na lugar para sa matches at audience. Organizational challenge. Kailangan ng malaking resources, volunteers, at funding para maayos ang event. Dahil dito, nagdesisyon ang ITTF na gawing biennial ang World Championships. 1959, si Rong Guoxuan mula sa China ang naging unang Chinese world champion sa kahit anong sports. Nanalo siya sa men's singles sa table tennis. Ang kanyang panalo ay malaking milestone dahil ito ang unang pagkakataon ng mga Chinese athlete na nanalo sa world champion sa kahit anong sports competition sa buong mundo. Bakit mahalaga ito sa history ng table tennis at sports? Dahil dito nagsimula ng Chinese dominance sa table tennis, lalo na sa men's at women's singles. Naging inspiration ito sa ibang Chinese athlete na magsanay at lumahok sa international competition. Ipinakita nito ang China ay handa ng makikipagsabayan sa pinaka-top level ng sports sa buong mundo. Sa madaling sabi, ang 1959 ang turning point hindi lang sa table tennis kundi pati na rin sa sport ng history ng China. Dahil dito, nagsimula ang kanilang legacy bilang powerhouse sa international table tennis. 1960, ang International Table Tennis Federation ay nag-standardize ng thickness ng table tennis rubbers para sa mga lahat ng players. So, ano ang ginawa nila? Para sa ordinary pimple rubber, tinakda ang standard thickness. Para sa sponge rubber naman, ang tamang thickness na pwedeng gamitin sa competition. Bakit ito mahalaga? Siguradong fair ang laro. Lahat ng players ay may parehong equipment standard. Nag-optimize ang performance ng paddle para hindi sobrang
advantage ng isa. Nakatulong ito sa international competition para magkaroon ng consistency sa rules at equipment. Nagbigay daan sa mga professional at organize ng international tournament. Sa madaling sabi, noong 1960 naging mas standardized at fair ang table tennis sa buong bansa dahil sa ITTF regulation sa thickness ng rubbers. 1971, si John Paul Weber mula sa France ang unang gumamit ng anti-spin rubber sa World Table Tennis sa Nagoya, Japan. Ang anti-spin rubber ay special na class ng rubber na humihina or kumokontrol ng spin ng bola, kaya mas mahirap itong labanan para sa kalaban. Kinamit ni Weber ito sa World Champion at nagkaroon siya ng ilang success sa kanyang mga matches dahil sa bagong technique nito. Bakit mahalaga ito sa history ng table tennis? Ito ang simula ng paggamit ng innovative rubbers at equipment sa international competition. Naging inspiration ito sa ibang players na mag-explore ng bagong style at strategies, lalo na sa defensive plays. Nagbigay daan ito sa evolution ng game mula sa simpleng offensive at defensive styles hanggang sa complex spin strategies na ginagamit ngayon. Noong 1971, nagsimula ang era ng equipment-based strategies sa table tennis at si John Paul Weber ang unang nakapagsimula nito sa championships.